Kwento ng Ampatuan Masakre, 2009. Ang Ampatuan Masakre ay isang malupit na pagpatay na nangyari sa Maguindanao, Mindanao, noong Nobyembre 23, 2009. Tinawag din itong Maguindanao Masakre at isa sa pinakamasasamang krimen sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa insidenteng ito, 58 katao ang pinatay, kabilang ang 32 mamamahayag. Ang mga biktima ay binabaybay ang kalsada patungo sa opisina ng lokal na gobernador upang maghain ng kandidatura ng kanilang boss, si Buluan Vice Mayor Ismael Toto Mangudadatu, sa pagkapangalawang gobernador. Ang pamilya Ampatuan ay isang makapangyarihan at kontrobersyal na angkan sa Mindanao. Si Zaldi Ampatuan ang gobernador ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, GRIC, at ang kanyang pamilya ay may matinding kontrol sa politika at negosyo sa Maguindanao. Ang pamilya Ampatuan ay kilala sa kanilang brutalidad sa pagpapatakbo ng kanilang kapangyarihan at sa pagpapatao ng takot sa mga kalaban nila sa politika. Ang Ismael Toto Mangudadatu ay isang politikal na kalaban ng pamilya Ampatuan. Nais niyang kumandidato bilang gobernador ng Maguindanao, ngunit alam niyang magiging peligroso ito dahil sa dominasyon ng pamilya Ampatuan sa nasabing lalawigan. Upang matiyak ang kaligtasan at transparency, pinili niyang ipadala ang kanyang asawa, mga kamag-anak, at ilang mamamahayag upang magsumite ng kanyang kandidatura sa COMELEC, Commission on Elections. Ang pagkamatay ng mga biktima. Sa araw ng insidente, ang mga biktima, kabilang ang mga kasamahan ni Mangudadatu, ay naglalakbay patungo sa bayan ng Sharif Aguac, kung saan matatagpuan ang tanggapan ng COMELEC. Kasama nila ang mga mamamahayag, mga staff ng Mangudadatu, at ilang mga kamag-anak. Habang binabaybay nila ang kalsada, hinarang sila ng grupo ng mga armadong lalaki na naugnay sa pamilya Ampatuan. Ipinatupad ng mga suspect ang isang malupit na pag-atake. Ang mga biktima ay tinutukan ng baril, pinatay, at ang mga katawan ay iniwan sa isang liblib na lugar sa barangay Sanyag. Pinagbababaril sila ng walang kalaban-laban at may ilang ulat na ang mga biktima ay tinorture bago pinatay. Ang mga mamamahayag ay kasama sa mga pinatay, at dahil dito, itinuturing ang insidente bilang isang pag-atake sa kalayaan sa pamamahayag. Ang pag-usig at pagkakasuhan. Matapos ang masakre, nagsimula ang isang malawakang investigasyon. Ang mga miyembro ng pamilya Ampatuan, kabilang si Andal Ampatuan I, ang pangunahing itinuturing na utak ng krimen, ay naaresto at kinasuhan ng murder. Si Andal Ampatuan I, na dating alkalde ng Maguindanao, ay inakusahan ng pagpatay sa mga biktima at sa pagpaplano ng masakre. Si Zaldi Ampatuan, ang dating gobernador ng AKC, ay naakusahan din, pati na rin ang iba pang mga miyembro ng pamilya at kanilang mga alyado sa politika. Dahil sa kasong ito, maraming pamilya, mga biktima, at mamamahayag ang tumutok sa paghahanap ng hustisya. Ang kaso ng Ampatuan Masakre ay naging isang simbolo ng labanan laban sa impunity, pagkawala ng pananagutan, at karahasan sa mga mamamahayag sa Pilipinas. Ang bansa ay isa sa pinakamapanganib na lugar para sa mga mamamahayag sa buong mundo, at ang kasong ito ay naging halimbawa ng mga panganib na kinakaharap nila sa tuwing nagsasagawa ng kanilang trabaho. Pagkakaprogreso ng kaso. Ang proseso ng paglilitis ay umabot ng maraming taon. Ang kaso ay isinampa noong 2009 at pagkatapos ng matagal na panahon ng mga hearings, noong Disyembre 2019, isang malaking tagumpay sa mga pamilya ng mga biktima ang nangyari. Si Andal Ampatuan I at ang iba pang mga suspect ay nahatulang guilty ng 57 counts ng murder. Ang hatol ay isang makapangyarihang mensahe sa mga nagkakaroon ng ideya ng impunity at karahasan sa bansa. Mga epekto at pagbabalik-tanaw. Bagamat may mga nahatulan na, hindi pa rin tuluyang natuldukan ang mga isyu ng karahasan, paglabag sa karapatang pantao, at kasamaan sa politika sa Pilipinas. Ang insidente ng Ampatuan Masakre ay nag-iwan ng matinding marka sa kasaysayan ng bansa, partikular na sa mga mamamahayag na patuloy na nakikipaglaban para sa kanilang kalayaan at seguridad. Ang masakre ay nagbigay pansin sa mga isyu ng karapatan sa pamamahayag at ang pangangailangan ng mas matibay na proteksyon para sa mga journalist at mga lider ng oposisyon sa bansa. Gayon din, ipinasikat nito ang kahalagahan ng pag-auditorya sa mga makapangyarihang pamilya at ang pagnanais na magkaroon ng tamang accountability sa mga nagawang krimen.
Sa huli, ang Ampatuan Masakre ay nagbigay daan sa mas maraming diskusyon tungkol sa pag-audit ng mga lokal na politiko at kanilang kapangyarihan, pati na rin ang mas mataas na kahalagahan ng hustisya at pananagutan sa mga biktima ng mga karahasan sa politika. Pagdiriwang ng hustisya. Bagamat ang paghahanap ng hustisya ay matagal at puno ng mga pagsubok, ang Ampatuan Masakre ay isang paalala ng patuloy na pakikibaka para sa katarungan at ang hindi matitinag na laban para sa kalayaan ng pamamahayag sa bansa.